Kamusta po ang buhay-buhay natin? Ito pong mga nakakarating ko, mapapansin po ninyo, wala pong tigil yung ulan. Yung mga anak ko po, halos 3 linggo na po. Ganon din po kasi yung halos 3 linggo na po na irregular po yung pasok. Gusto ko na pong magpapasok, mas magastos po pag walang pasok. So, ngayong araw po, nakakatuwa po na sa kabila po ng mga pag-ulan, may mga ilang-ilan na lugar na pinapaha, nakakataba po ng puso na pag tinignan po natin ang church, talagang marami pa rin naman pong attendance. Though may mga ilang bakante, which I hope na sa mga susunod na pagkakataon ay mapunan, pero marami pa rin po tayo. Amen po. So, bago po ako magsimula, gusto ko po sana na anyayahan na tayo po ay tumayo para simulan po natin sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito. Naniloko po na kami po ay magkatipon-tipon, magkasama-sama, upang pag-aralan ang iyong salita. Salamat, Lord, sa buhay at lakas, sa pagbibigay mo sa amin ng mga biyaya. At ngayong araw po na ito, Lord, ikaw po ang pumagitna sa aming church. Makita po nila ang iyong kaluwalhatian. Buksan niyo po ang aming mga puso at isip po ang lalo po maintindihan ang iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Yeshua Christ. Amen. Okay? Ako po na po ang lahat. So magandang araw po sa ating lahat. Huli nga po na isa na naman pong linggo ng pagpapala. Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan at nawa po ay bukas po ang ating puso para sa mensahe na nais ibahagi sa atin ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lang po sana kayong tanongin, sino po ba dito ang marunong magmahal? Siguro naman po, lahat po tayo marunong magmahal. Kahit po single, may asawa, may boyfriend, may girlfriend, may mga anak, may pamilya, may mga kaibigan, kahit nga po may ngipin o wala, lahat po tayo marunong magmahal. Ganun po. Pero ang mas mahirap po na katanungan, alam po ba natin talaga kung paano magmahal? Kasi yung isang madali po natin sabihin ng salitang I love you. Madaling magmahal pag okay ang lahat. Madaling maging mabait kapag mabait din sa atin ng tao. Tama po? Pero paano kung nasaktan ka? Paano kapag hindi ka naiintindihan o kapag ikaw ang kailangan mag-adjust? Paano kapag kailangan mo magpatawad kahit na feeling natin tayo ang tama? Doon natin malalaman na kunin ng magmamahal ay hindi lang tungkol sa feelings. Mga minamahal, it's a choice. It is a sacrifice. And most importantly, it is something we learn from Yahweh. Kaya ngayong araw po, pag-usapan po natin kung saan talaga nasisimula ang tunay na pag-ibig at kung paano tayo matututong magmahal, hindi lamang ayon sa kagustuhan natin, kundi ayon sa paraan ng pagmamahal ni Kristo. Ang pagtinilaan po natin ngayong araw, mga minamahal, ay may simpleng pamagat na sa Diyos nagsisimula ang tunay na pag-ibig. Dahil gusto po nating matutong magmahal ng tunay, kailangan po muna natin kilalanin si Yahweh na unang nagmahal sa atin. Amen po? Ang sabi po sa 1 John 4:16, we have known and believed
the love that God has for us. God is love, and those who abide in love abide in God, and God abides in them. Parang madalas po natin itong marinig, pero wala po tayong ikakasal, mga minamahal. Hindi po ito kasalan, subalit sabi ko nga po, ito ang napili nating talakayin dahil lahat naman po tayo ay tinuruan upang magmahal. Pero alam mo po, pag may kasal, minsan may mga biro po tayo tungkol po sa pag-asawa. Ang sabi po nila, pag daw po parehong wato at maganda po yung lalaki at babaeng kakasal, ang tawag daw po doon ay love made from heaven. Pag naman daw po sa lalaki, hindi masyadong kagwapuhan, pero yung babae parang pang-beauty queen, talaga namang maganda. Kung sabihin po nila pag daw po ganun madiskarte si kuya. Pero pag naman daw po baliktad, yung babae naman ang maganda, at yung lalaki naman saktuhan lang. Ang tawag daw po itong tulad. Pero paano po pagka parehas na hindi kagandahan, yung babae at yung lalaki naman ay hindi rin kagwapuhan, ano mo kaya tawag doon? No choice? Di po. Sabi daw po, ang tawag doon, mga minamahal, kapwa ko, mahal ko. Okay? Pero kami nga seryoso po tayo. Kasi po kung ang dahilan lang to kung bakit pinipili ng dalawang tao na magsama para sa habang buhay ay puro ganda o kagwapuhan sa pera, sa estado, o kung anong mapapala nila sa isa't isa, mga minamahal, mahirap po yun. Hindi po yun magiging matibay. Dahil na naman po natin na nagbabago po ang ating mga itsura, nagbabago po ang sitwasyon. Kung minsan nga po, pati mga feelings natin, nagbabago din talaga. Kaya mga minamahal, ang tanong, ano ang klase ng pagmamahal na kayang tumagal? Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang naman po basta I love you. Hindi lang basta sinabi mo I love you. Ang inahanap po natin pagmamahal ay yung pagmamahal na may ugat kay Yahweh. Pagmamahal na marunong magbigay. Pagmamahal na marunong mag-adjust. Pagmamahal na marunong magpatawad. At pagmamahal na manatiling tapat. At hindi lang po ito para sa mga mag-asawa, sa mga single po dyan, makinig po kayong lahat. Kasi lahat naman po tayo, may mga pamilya tayo, may mga kaibigan tayo, di po ba? Para rin po sa inyo ang ating pagninilay. Dahil lahat po tayo ay tinatawag po ang ating Panginoon upang matutong magmahal katulad ni Kristo. So sa ating topic po na ito, meron po tayong tatalakayin na 4 na puntos o 4 na tips kung paano natin matututunan ang pag-ibig at masisigurado na ang pag-ibig natin ay nagmumula sa Diyos. Ang unang tip po natin, ang sabi po dito ay God at the center. God at the center. Mga minamahal, may mga bagay po na gusto nating makuha mula sa ibang tao. Ano po ba yung mga bagay na gusto po natin nakukuha sa ibang tao? Halimbawa po niyan ay siyempre yung appreciation. South naman talaga na na-appreciate ng tao. Security.
attention, acceptance, at syempre, yung happiness. Gusto po natin ang kukuha din sa ibang tao. Pero mga minamahal, may mga pangangailangan po sa puso natin na hindi po kayang punan na kahit gaano kabuting asawa, kahit gaano kabuting anak, magulang, o kaibigan. Dahil meron po mga bahagi sa puso natin na tanging para sa Diyos lamang. Kaya mga minamahal, gusto po natin maging matatag ang isang relasyon. Kung nais natin maging matatag ang isang relasyon, hindi po sapat na mahal lang natin ang isa't isa. Kailangan po sa isang mag-asawa, pareho o sabay po na lumapit kay Yahweh. Dahil kapag si Lord po ang nasa gitna, hindi naman din po ibig sabihin, halimbawa, ang mag-asawa, parehas po kami kami po mag-asawa, pinipilit po namin at sinasabuhay namin na maging sentro po namin talaga si Lord sa aming buhay. Pero it doesn't mean na hindi na po tayo makakaranas ng problema. Ang kagandahan nga lang po ng mga minamahal, pag nasa center po natin ang ating Panginoon, makaranas man po tayo ng problema, ito po yung magpapatatag sa atin ang Panginoon para malagpasan po natin kung ano man po mga problema o pagsubok ating magdadaanan. Amen po. Kaya mga minamahal, sa marriage po, dapat hindi lang po talaga husband and wife. Mas maganda po kung ang gagawin natin, husband, wife, at siyempre, si God. Hindi lang po siya kasali sa relationship, kundi siya po dapat maging sentro ng ating marriage. Siya ang boss. So siya po ang magtuturo kung anong direksyon ng ating dapat taanan. Kaya po kapag merong disagreement, hindi po magkaunawaan ng mag-asawa, dahil nangyayari naman po talaga yun, pwede po natin ang gawin natin, ano kaya ang gusto ni Lord. Hindi lang siyempre ano ang gusto mo o ano ang gusto ko. Pag may malaking desisyon, ano ang makakabuti sa pamilya, itanong po natin kay Lord. Siya po kasi ang magbibigay sa atin ng liwanag. Pagka may pinagdadaanan tayo mga pagsubok, hindi magkakaunawaan, sabihin natin, Lord, paano po ako tuturuan magmahal kahit na ang hirap? Sabi nga ni, sino ba yung nagsabi? Mahal na mahal kita, kahit ang sakit-sakit na. Sino ba? Si Popoy ba? Popoy, ano? Mahal na mahal kita, bakit siya kahit ang sakit-sakit na? Tama ba, Sister Ruby? So, sa atin pong ikalawang puntos o tip, sabi po dito, we have to die to self. Die to self. Sabi po ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ang minamahal, hindi po simpleng talata lang ito. Kung isipin po natin, napakalalim po. Kasi hindi naman po sinabi ni Paul na mahalin ng husband ang wife niya kapag masaya, kapag konbinyente, kapag sweet yung asawa. Kasi nawawala po yun eh. Sa akin nga po, sa experience ko yun lang kung dadating lang yung monthly period nawawala na po yung sweetness. Di po ba? So, ang sabi po, ang model po ay si Kristo. Siya po ang model. Si Kristo po ang nagbigay ng kanyang sarili. Hindi po tayo minamahal ni Kristo nang dahil lang tayo ay sweet sa Kanya. Dahil kung maaalala po natin mga minamahal, tayong lahat po ay pinakamakasalanan, pero minahal po na tayo at sinakripisyo po niya ang buhay niya para sa atin. Kaya mga minamahal, pag sinabi po natin, die,
Hindi naman po talaga literal na mamatay. Ang ibig sabihin lang po noon ay mamatay po ang mga selfishness po sa atin, mamatay po yung mga pride po natin, mamatay po yung pagiging makasarili at yung laging dapat ako ang masusunod o ikaw ang masusunod. Yun po ang sinasabi dito ng dying. Yun po ang kailangan mamatay sa atin. At dito natin dapat maintindihan ang sinasabi sa mga tag-Efeso 5. Bago pag-usapan ang submission ng wife sa husband, binanggit po muna yung mutual submission out of reverence for Christ. At ang husband nga po ay tinatawag sa isang love na gaya ng kay Kristo. Isang pagmamahal na nagsasakripisyo. Kaya mga minamahal, yung wives, submit to your husband, hindi naman po yung lisensya para kontrolin o maliitin po ang babae. Ang husbands, loves your wives, hindi rin po simpleng utos lang para maging sweet. Mabigat po yun, pareho may responsibility. Ang wife po, tinatawag sa pagrespeto at pag-submit sa kanilang asawang lalaki. At ang husband naman ay tinatawag para magsakripisyo at magmahal kagaya ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya po sa madaling salita, sa modernong panahon po natin, hindi ko po alam, kahit po sa mga kaibigan ko, usual na usual yung mga takusa. Totoo po. Siguro po, baka sa mga circle of friends ko, sa mga kilala nyo, marami po talaga sa panahon ngayon yung tinatawag na under the saya. Actually, ang pagiging under the saya kasi yung puro yung babae yung nasusunod. Kagaya ko po. Hindi po ako under the saya. Kasi lahat po ng ayaw ng asawa ko, sa ko po ginagawa. Katunayan ko nun, sabi niya, ayoko magsakin, hindi magsasakin ako. Ayoko maglaba, hindi ako maglaba. Kaya lahat ng ayaw, ginagawa ko. Biro lang po. So hindi po na tungkol kung sino po ang boss, ito po ay tungkol sa kung sino po ang willing na maging servant of love. Sa mga husband, minsan kailangan mong ibaba ang pride mo. At yung mga asawang babae naman, yung mga wife, minsan kailangan mo isang tabi kung ano yung gusto mo. Pareho kayo, tinatawag na mamatay sa sarili para mabuhay sa pagmamahalan. Hindi po literal na mamatay. Mapapatayin po natin ay yung selfishness, yung pride, di ba? Yung pagiging ikaw ang laging nasusunod. Halimbawa po, gustong-gusto mong gumastos. Ito, very common po ito. Nangyayari po na experience po ng karamihan. Pero siyempre, alam niyo po na may mas importante yung pangangailangan ng pamilya. Di po ba? Pwede mong piliin maghintay. Kaya po nababaon sa utang yung karamihan eh. Hindi po nila alam yung priority nila. May sakit yung asawa mo, pero niyaya kang gumala o lumabas ng mga kaibigan mo, barkada mo. Pwede mo piliin manatili. Di mo ba? O may gusto kong gawin, pero may kailangan naman yung mga anak mo. Pwede natin piliin na unahin yung mga anak natin. Alam niyo po, maliit na bagay mo yung mga gano'n. Pero doon mo natin nakikita ang tunay na pag-ibig. At kapag hindi mo na alam kung paano magmahal, mga minamahal, tingnan lang po natin kung paano nagsakripisyo sa atin ang ating Yeshua Christ. Doon nakikita po ang pagmamahal na hindi puro salita. Si Yeshua po, nagbigay ng sarili niya, buong-buo, pinako po sa krus. Subalit mga minamahal, hindi po ang pagkakapako niya ay pagiging talunan dahil doon po, ipinakita ng ating Yeshua Christ ang tagumpay ng pag-ibig laban po sa takot at kamatayan. Amen po.
Kaya pag pagod na po tayo umunawa, magpatawad o maging tapat, ang minamahal, huwag po tayo agad susuko. Tingnan lang po natin si Kristo. Doon po natin makikita kung anong ibig sabihin ng mahal kita, na hindi lamang po sinasabi o hindi po sinasabuhay. Pangatlo po na puntos o tip, ang sabi po ay we have to give your daily effort. Sabi po ni Yeshua, what God has joined together, let no one separate. Yan po ay sa Matthew chapter 19 verse 6. Pero alam naman po natin, ang pag-asawa hindi naman po talaga ito araw-araw na parang honeymoon. Darating din po yung time na mawawala po yung mga hilig natin sa isa't isa. Magiging parang normal na lang o routine na lang po yung araw-araw kasi hindi pa naiwasan, may mga bills, meron po tayong mga trabaho, hanap buhay, mga stress po natin, nandiyan po din yung mga anak natin, may mga misunderstanding, at may mga problema po na hindi natin expect. Sino po ba dito yung mga bago pa lang na couple o yung mag-asawa? Pero magbago dito. Ilan taon na kayo, bro? So, taon pa lang na mag-asawa. Mag-jowa. Ha? 14? Tagal lang. Pero 1 year pa lang yung marriage, no? Tama? Para sa akin, yung 14 years na yun, napakatinding pundasyon na po. No? Kasi kami, ano na kami? Ano ba? Ako, yari, nakalimutan. Then, 2008 eh. Tama ba? 2008? 2008, so 18 years na. 18 years na. Pero, hindi po halata sa akin, ano po? Kahit simpleng mansarit, may pon-pon ko po binabate. Nagkakalculator ako pon-pon kasi nakakalimutan ko po eh. Kunyari, 18 times 12. Doon ko siya babatiin kung ilang mansarit. Pon-pon yun, kahit anong lupo sa misis ko. Simple, pero wala eh. Yun tayo, yun yung nakasanayan ko. So, 68 years po. Ni Kuya Ed po, grabe, 68 years. Konti na lang po, 50 years na lang, nakakot na kami sa inyo. Looking forward po. 68 years, ano? Dapat pala, tayo mga nagsisimula as couple, pwede natin maging, hingi tayo ng payo kila tatay at nanay para tayo ay magtagal. Kasi sigurado, marami na silang pinagdaanan. Hindi naman, tayo diba, hindi naman po laging hindi siya laging puro parang honeymoon nga, hindi laging masaya, laging may malungkot din po. Tama po? Mamaya po, magpapaturo po sa inyo. Minsan po, parang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, magkasama araw-araw, minsan parang duwadating din po yung time na nararamdaman niyo po yung parang nakakasawa na, parang wala na yung dati. Mararanasan po natin yun. There are times na gano'n, parang morning sabihin yung I love you, pero alam nito mga minamahal, baka ayun yung panahon para hindi natin bawasan yung effort. Pagkos, mas dagdagan po natin every time na makakaramdam po tayo nun. Mas maraming pasensya, mas maraming communication, siyempre mas maraming appreciation, mas maraming prayer, mas maraming thank you, mas maraming sorry, maraming oras para makinig, at mas maraming effort na iparamdam sa taong mahal mo na hindi mo siya pinalimutan. Dahil mga minamahal, yun naman po sinabi sa atin ng mga asawa natin. Sinabi natin sa mga kanya-kanyang asawa natin na idol, hindi lang po yun pang sa araw ng kasal, hindi lang po yun pang wedding day. Inuulit natin yun sa ordinaryong araw, sabi nga po, diba, sa hirap at ginhawa,
sa magandang araw, sa mga araw na gusto mong sumuko, araw-araw po natin pinipili na maging faithful. At di naman din po kailangan, sabi ko nga po sa inyo, hindi po laging kailangan yung grand gesture palagi. Minsan, yung simpleng, di ba, pagkabot mo lang ng tubig o pagkain. Ako po sa araw-araw po na pamumuhay ko, mabibilang ko po sa daliri ko yung hindi po kami sabay kumain ng asawa ko. Siguro yung mga hindi kami sabay, yung mga iba, nasa biyahe lang ako. O yung napalayo ko, nagpe-training po ako sa Manila, yun lang. Pero araw-araw, sabay po kami, tsaka hindi po kumakain ng hindi kami sabay. Kasi pinag-aahain muna ako. Yan yung kumakain, pagka hindi pa nag-aahain. Kaya po mga minamahal sa mga partners natin, sa mga asawa natin, lalo masarap na sa pakiramdam yung katabi mo lang sila. Sabihin lang natin minsan na salamat at nandito ka. Di po ba act of love na yun Simpleng-simple lang yun, pero way ng pagmamahal yun. Sa ating pong ika-4 na punto, o tip, ang sabi po dito ay we have to share the love. Ang minamahal, ang love po na natanggap po natin kay Yahweh, hindi lang po dapat sinasarili natin. Nakaranas po tayo ng pagmamahal, yan po ay gawin natin dahilan para makapagbigay din po tayo ng pagmamahal sa iba, sa mga kapwa po natin. Hindi lang siyempre sa taong gusto natin. Kasi normal po naalala ko po, yung lolo ko, lagi po nang sinasabi sa amin pagka nag-usap-usap kami, pag nagbabayang share kami, lagi nang sinasabi, ang tunay na pagmamahal daw po, ang tunay na pag-ibig daw po, ay masasabi mo tunay kapag inibig mo yung hindi ka ibig-ibig. Kasi tama naman po, di ba? Kung minamahal ka, pinapakitaan ka ng maganda, natural, mag-reciprocate lang yun Ibabalik mo yun. Pero yung ibigin mo, yung hindi ka ibig-ibig, sino ba yung mga yun? Siyempre, yung mga nakakaaway mo, yung mga kasamaan mo ng loob, di ba? Yung mga kriminal, siguro. Isang example po niya, napanood ko sa TV. Alam niyo rin po siguro, si Cherry Pie Picache po. Di ba? Parang nakaka-touch po yun. Si Cherry Pie po, pinatay po yung nanay niya. Umiiyak po si Cherry Pie habang kausap yung pumatay. Nagsorry yung pumatay, nagsasorry siya. Which is in good faith naman na nagsasorry. Pero gano'n po mahirap yung niyakap po ni Cherry Pie. Kasi sinabi po niya, pinapatawad na kita. Di po ba ang gandang example? Pinatay yung nanay mo. Ano ang ginanti mo? Pinatawad mo. Niyakap mo. Sabi, minahal mo pa. Nakakagalak lang po na may parang imposible, parang pelikula na may ganong pangyayari po sa totoong buhay. Kaya mga minamahal, pag ang relationship po natin, talaga naman po nakaugat kay Yahweh, hindi lang po tayo nagiging close sa isa't isa. Minsan po, ito po yung nagiging susi para maging open po tayo, ma-side po natin o masipag po natin yung pangangailangan ng iba. Kasi po yun po ang mga fruits niyan Pag nagmamahalan po kayo, magbubunga po yan ng good deeds, ng kabutihan. To the point na yung hindi mo naman kayang isipin na itulong o ibigay sa mga taong nangangailangan, yun ang magbubukas sa'yo para gawin yung mga bagay na makabubuti sa pangangailangan ng mga kapwa mo. Kaya po ang love, hindi po dapat nakakahon. Hindi po dapat yung sa circle lang ng family nyo, parang kami-kami lang.
Ang pagmamahal o ang pag-ibig po mga minamahal, dapat po marunong tumawid palabas po sa mga comfort zone po natin. Kaya mga minamahal, tanungin po natin ang ating sarili. Lord, paano mo gusto gamitin ang relationship na meron ako para may ibang tao na makaranas ng pagmamahal mo? Tanungin po natin sa mga sarili natin. Kasi bibigyan po na tayo ng wisdom kung paano natin may mararanas ang tunay na pag-ibig na pinararanas sa atin ng ating Panginoon. Ang minamahal, meron lang po akong isang kwento. Meron po mag-asawa na parehas na galit. Natural. Pagka nag-aaway naman yung mag-asawa, pag nagalit yung isa, normal, nagagalit din yung isa. Di ba? So, siyempre, pag galit yung mag-asawa, tahimik ang bahay, apektado ang mga bata. Tama po? Nararamdaman po yun ng mga bata. Kahit ako po, nung bata ako, nararanasan ko yun. Normal po na nag-aaway ang mga magulang. At actually, mga minamahal, in a way, traumatic po yun sa mga bata. So, tahimik po ang bahay, pareho pong naghihintay ang mga asawa, kung sino ang unang magsasalita. Sabi nung husband, siyempre, ang ma-price siya ang ulo, di ba? Siya ang masusunod. Hindi ako magsasalita. Hindi ako magsusorry ba? Ako lalaki, ako dapat ang masusunod. Sabi ng lalaki. Tapos yung babae, umubulok niya sa sarili, sa loob-loob niya. Hindi rin niya ako magsusorry. Siya ang mali. Maparay din yung babae. Nagtitiisan po sila sa madalit sabi. So yun, lumipas yung ilang oras, hanggang sa di na po nakatiis yung husband. Lumapit po yung husband. Ang sabi ng lalaki, hindi ko alam kung sino yung mas tama sa ating dalawa. Pero ayoko na ako ang manalo sa argument natin. Pero masira naman ang relasyon natin bilang mag-asawa. Ay, tayo po. Kaya yung lalaki nag-sorry. Sorry na, mahal ka. Ano sabi ng babae? Tumahimik. Sorry na din, Ay, tayo po. Kailangan po, may magbibigay, may magpapakumbaba. Hindi naman po automatic na wala yung problema ng mag-asawa. Ano pa rin po yung problema nila? Pero may isang bagay po na nawala sa kanila. Ano po yun? Nawala po yung pride po nila. Kasi nag-sorry na po sila sa isa't isa. Kaya po ang lesson po nun, minsan po, saving a relationship is not about proving who's right. It is about choosing what is more important. You can win an argument and still lose the person you love. So, kung natin hayaan na mawala po ang taong mahal natin ng dahil lamang po sa pride. Kailangan po, meron po marunong magbigay. Malapit na po tayong matapos. Kaya mga minamahal, tandaan po natin ang asawa, ang anak, pamilya, mga kaibigan, hindi po sila ang final answer na hinahanap po ng puso natin. Ang bawat relationship po natin ay regalo, instrumento lamang para mas matuto tayo magmahal at higit sa lahat, mas mapalapit sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po final goal na magkaroon po tayo ng asawa. Hindi rin po magkaroon ng maraming kaibigan o yung perfect na pamilya.
Maaari lang po itong magigdaan para mapunta po tayo patungo sa mas malalim na relationship po natin. Yung relationship po natin kay Yahweh, yun po ang pinakamahalaga. Kaya mga minamahal, kung meron po kayong mga asawa na, sa mga asawa po dito, magtulungan po tayo o tulungan po natin ang ating asawa na mapalapit kay Yahweh. Kung may mga anak ka, hindi po sapat na masaturuan lang natin sila na mag-aaral mabuti, maging successful, dapat maging doktor ka, dapat maging piloto ka, hindi po. Dapat po turuan po muna natin silang makilala po ang ating Yahweh. Kung may mga kaibigan naman po tayo, which is kahit ako, guilty rin po ako, lagi ko pong sinasabi, dapat yung mga kaibigan po natin, akayin na po natin sa ikaka-luwalhati, sa ikapupuring gawain ng ating Panginoon. Tulungan po tayo ng ating mga kaibigan papunta kay Lord. Hindi po malayo. Kung single na naman ngayon, alam ko maraming mga single dito, huwag mong isipin na kulang yung buhay mo dahil wala ka pang partner. Hindi po kayo kulang, hindi po kayo incomplete. Hindi po isang tao ang makakapag-complete sa inyo. Ang puso natin ay kay Yahweh dapat po na kumapit. Dahil ulitin ko po, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang mahal kita. Ito ay pipiliin kita, ipapakita ko sa gawa. Mag-a-adjust ako, matututo ako magpatawad, mamangatay ako sa selfishness ko, at tutulungan kitang mapalapit kay Kristo. Sabi nga po, tuon natin punto, God at the center, die to self, give your daily effort, and share the love. At mga minamahal, sisiguraduhin ko sa inyo, na kapag po natutunan natin gawin ang mga bagay dito, masasabi natin ng buong puso kay Lord na may forever po talaga. Dahil ang tunay na wagas na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at sa Diyos din tayo inaakay pabalik. Kaya po mga minamahal sa akin po pagtatapos, hindi ko po, si Pastor po, si Pastor? Pastor, kakanta na po ako at tapusin ko po dito ang aking preaching para sa inyo po mula sa inyo.